Muling inatake ng Estados Unidos ang mga posisyon ng Islamikong Revolusyonaryong Gwardiya sa loob ng Iran at ang kasunduan sa tigil putukan na tila malapit na ay muling nayanig. Ngayong Biyernes, 8 ng Mayo, 2026 sumabog ang krisis malapit sa kipot ng Hormuz. Matapos na 3 American destroyer ang naging target ng mga drone missile at maliliit na bangkang Irani habang tumatawid sa ilalim ng pagbabantay ng hukbong dagat ng Estados Unidos. Ipinahayag ng Central Command ng Amerika ng USS Mason, USS Truxtun at USS Rafael Peralta ay inatake ngunit hindi tinamaan. Agad tumugon laban sa mga estrukturang militar na ginagamit sa pag-atake, pagbabantay sa barko at suporta sa operasyon ng hukbong dagat ng Revolusyonaryong Gwardiya sa Timog, Iran. Ang bagong palitan ng mga pag-atake ay naganap habang hinihintay ng Washington ang tugon ng Tehran tungkol sa isang panukala upang formal na tapusin ang labanan at muling buksan ang daanan ng Hormuz. Ikukuwento ko na sa iyo lahat ng yan, pero ngayon siguradong gugustuhin mo mag-subscribe sa channel para manatiling updated. Mga impormasyon sa real-time sa pinakamataas na kalidad ng pamamahayag na iyong makikita. Sa pamantayan ng kredibilidad si Milson Alves. Plano ng Amerika na gawing mas matibay na kasunduan ang marupok na tigil putukan, ngunit tumutol ang rehime ng Iran sa mga kondisyon. Ang pangunahing punto ng krisis ay nasa kung ano ang ginagawa ng mga Iranian. Ginagamit ng Revolusyonaryong Gwardiya ang mga drone, mabilis na bangka, mga misil at pagbabanta laban sa mga barko upang ipakita na kaya nilang maapektuhan ang paggalaw sa kipot ng Hormuz. Dahil dito, hindi lang nagbigay ng babala ang Amerika, inatake ng Washington ang estrukturang sumusuporta sa pressure ng Iran. Ang mamaunang ulat ay nagbanggit ng mga pagsabog at aktibidad ng depensang pangipapawid sa mga lugar tulad ng Bandar Abbas, Kashin, Sirike, Minab, Bushehr, Shiraz at Tehran. Mahalagang Bandar Abbas bilang pangunahing pantala ng puwersang pandagat ng Iran sa Timog. Ang QHM ay nasa isang estratehikong posisyon sa loob ng lugar ng Hormuz. Ang Sirik at Minab ay lumilitaw bilang mahahalagang baybaying lugar para sa pagmamanman at galaw ng militar. Hindi lahat ng ulat mula sa Iran ay napatunayan ng independyente, ngunit naging malinaw ang direksyon ng operasyon. Bagaman humina ang banta ng Revolutionary Guard sa mga barko sa kipot, wala pa ring opisyal at siguradong bilang ng mga namatay sa bagong round na ito. Inilahad ang operasyon ng Amerika bilang pag-atake sa mga target na militar at wala pang pinagsama-samang pampublikong ulat tungkol sa mga kaswalti sa hanay ng Revolusyonaryong Gwardiya. Kailangan ng pag-iingat dahil mahigpit kinokontrol ng Tehran ang impormasyon tuwing sila'y inaatake. Habang kakaunti lang ang detalye na inilalabas ng Estados Unidos, ang kumpirmadong impormasyon ay ito. Inatake ang mga barkong Amerikano, ngunit hindi tinamaan ang mga ito, at ang naging tugon ay tumarget sa mga lugar na konektado sa makinaryang militar ng Iran. Ang kasunduang halos na pagkasunduan ay nauwi sa krisis dahil sa Hormuz. Ipinahinto muna ni Trump ang proyektong kalayaan na layunin mag-escort ng mga barko at buksan ang daanan dahil gusto niyang subukan ang diplomasya. Ang paghinto ay hindi ibig sabihin ng pag-atras ng militar. Ibig sabihin nito, may maikling panahon ng Tehran para tanggapin ang mga kondisyon tulad ng unti-unting pagbubukas ng kipot, pagtatapos ng banta sa mga barko, at mas mahigpit na usapan sa panrehiyong seguridad. Ginamit ng Revolusyonaryong Gwardiya ang panahong ito para makabawi ng lakas at subukin muli kung hanggang saan ang palalapasin ng Amerika. Tinutukoy rin ng panukalang Amerikano ang pinakasensitibong isyu ng rehimen, ang programang nuklear. Para sa Revolusyonaryong Gwardiya, isa itong matinding pagkawala ng kapangyarihan, kaya ang tugon ng Iran ay puno ng pampulitikang pagtutol at banta ng militar. Si Mohsen Rezai, isang veteranong personalidad ng aparatong Iranian, ay tumanggi sa ideya ng muling pagbubukas ng Hormuz nang walang kabayaran at tinawag na hindi makatotohanan ang mga kondisyon ng Amerika. Ipinaliwanag ng puntong ito kung bakit nalagay sa panganib ang tigil putukan. Hindi lang itigil ng rehimen ang pagpapaputok, gusto rin itong makuha ang mga benepisyo bago bitawan ang presyon sa dagat. Hindi tinanggap ng Washington ang luhikang ito. Nababahala si Riyadh na magdulot ng mas malaking digmaan ang proyektong kalayaan at ayon sa ulat, tumutol siya sa paggamit ng mga base at himpapawid sa ilang yugto ng operasyon. Mas direktang nararanasan ng mga Emirado ang pressure mula Iran at naiinis sila sa pag-iingat ng Saudi. Nakatulong ito sa Tehran ng ilang araw pero ipinakita rin ang takot ng mga monarkiya sa Golpo.
Inakusahan ng Revolusyonaryong Gwardiya ang mga bansang nasa baybayin ng Golpo na tumutulong sa pag-atake ng Amerika at itinuring na kaaway ang Abu Dhabi. Malubay ito dahil ang Fujairah sa mga Emirado ay mahalaga para sa barko at enerhiya sa labas ng mas masikip na bahagi ng Golpo ng Persia. Kasama sa kalkulasyong ito ang Qatar at Bahrain. Karaniwang nagsisilbing tulay diplomatiko ang Qatar sa mga krisis sa riyon, samantalang mahalaga ang presensya ng hukbong dagat ng Amerika sa Bahrain. Binabantayan ng Kuwait ang lumalalang sitwasyon na may alaala ng nakaraang pananako at digmaan. Tinututukan ng Saudi Arabia ang seguridad ng kanilang mga ruta ng enerhiya at iniiwasan na madamay ang kanilang teritoryo sa sigalot. Gamit ng Revolusyonaryong Gwardiya ang heograpiya para maghasik ng takot, pero bawat banta nila ay mas nagpapalapit sa mas koordinadong tugon ng rehiyon laban sa Tehran. Kapag direktang pinipilit ang Iran, sinusubukan nitong paganahin ng iba't ibang bahagi ng mapa gamit ang mga kaalyado, milisya at mga hiwalay na prente. Layunin nito na magdulot ng pampulitikang kabayaran sa mga kalaban. Ang kasaysayan ng Golpo ay napapaliwanag kung bakit mabilis tumugon ang Estados Unidos. Noong dekada 80, inatake ng Iran at Iraq ang mga barko sa digmaan ng mga tanker upang pabagsakin ang ekonomiya ng isa't isa, kaya humingi ng proteksyon ang Kuwait. Tumugon ng Washington sa pamamagitan ng Operasyong Ernest Will, inieskortahan ng mga tanker ng langis at pinalawak ang presensyang militar. Ang aral noon, kapag ginamit ng Tehran ang ruta ng enerhiya bilang sandata, maaari magbago ang tugon ng Amerika mula pag-eskorta hanggang direktang pag-atake. Ang pagkakamali ng Revolusyonaryong Gwardiya ay subukin ng alalang yon sa aktual na sitwasyon. Ang pag-atake sa mga barkong pangkargamento ay agad napapabigat sa kalakalan. Nagbago ang antas matapos ang pag-atake sa mga Amerikanong destroyer. Hindi dapat pahintulutan ng makapangyarihang bansang nagbabantay sa ruta na ang isang ideolohikal na puwersa ang magtakda ng mga patakaran sa paglalayag. Dahil dito, mas naging mabigat ang mga putok malapit sa Hormuz kaysa sa opisyal na pahayag ng Tehran. Nagbigay sila ng dahilan sa Washington para muling umatake at higpitan ang mga kondisyon ng tigil putukan. Ipinapakita rin ng iba pang mga krisis sa dagat ang parehong pattern. Ang kanal ng Suez na isinara mula 1,967 hanggang 1,975. Napilitang dumaan sa mas mahaba at mas magastos na ruta ang mga barko. Sa Dagat Itim, ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine ay ginawang mga instrumento ng presyon ang mga butil, daungan at mga koridor ng pag-export. Ginagamit ng Iran ang parehong lohika sa Hormuz pero mas delikado. Doon dumadaan ang langis, gas at mga interes ng malalaking kapangyarihan. Dahil dito, kahit maliit na banta ay pwedeng magdulot ng global na epekto. Maaari mas mabilis dumating ang tugong militar kaysa inaasahan ni Tehran. Ang susunod na yugto ay tiyak na may mas mahigpit na pagbabantay sa dagat, diplomasyang presyon at posibleng bagong pag-atake kung igigit ng Revolusyonaryong Gwardiya. Malamang panatilihin ng Estados Unidos ang mga destroyer, mga eroplano para sa pagre-refuel, mga eroplanong pangkargang militar at mga sistema ng pagbabantay na gumagana. Maaring magpatuloy ang tigil putukan pero hindi sa mga kondisyong gusto ng Tehran. Sinisikap ng White House na panatilihing bukas ang negosasyon habang pinapaliit ang puwang ng Revolusyonaryong Gwardiya na kumilos militar sa kipot. Ako si Milson Alves, internacionalista. Layunin kong bigyan ka ng tamang impormasyon araw-araw. Ang mga news link ay nasa video description. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at sa huli, tingnan ang mga komento para maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.